Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, shoutout muna tayo, mga kababayan ko. Shoutout, shoutout, shoutout. Let's shoutout muna. Yung mga nag-comment. Yung mga nag-comment na nga lang kagabi. Para ano tayo. Tuloy-tuloy tayo, men. Hello. Wait lang, puntahan natin sa YouTube mismo. Kayo. Next! Ito yung mga nag-comment kagabi. Sir Domingo Arador, hello. Ma'am Lintamori Hachigala Gaming Club, hello. Ma'am Erica Malfoy. Sabi gano'n ni Sir Noel Parane. Boss, Halloween special, try to convince Apollo Philip. Peking-peke ako doon kasi daming naniniwala. Ay nako, kung alam mo lang, pinapuntahan na namin yan. Pinapuntahan ko na pala, sorry. Si Solja ang pumunta, ayaw talaga niya. Nagtataka nga ako doon eh. Pag siya pwede siya mag-video sa pasyente niya pag kami hindi pwede. 'Di ba? Pwede kayo ang makiusap kay Apo Philip Apollo. Kami anytime pwede naman eh. Pinuntahan na nga yan eh. Ayaw eh. Sir Alexander, hello. Ma'am J. Summer. Ma'am Angelica Canino, hello. Tata Mosquera, hello from Mamburao. Uy, kamusta dyan sa Mamburao? Sa Santa Cruz daw, sir, lumindol. Totoo ba yon? 4 point something. Daddy Dance TV, hello. Sir Emil Zamora from Germany. Yung alien invasion, oo, parang naano ko yan, yan ba yung parating sa ano? Kasi wala akong knowledge pagdating sa alien eh, pakonti-konti lang eh. Depende pag yung data yung data na nakukuha ko is sapat na. Pero sige, aanuhin ko yan, panonoorin ko. Si Rizzy Bayan, puntahan mo yung channel, may content siya tungkol dyan. Sabi gano'n ni Sir Anywhere TV Adventure, si Kibs lang makapagpatigil. Oo nga eh, gusto nga pakawalan yun eh, sabing gano'n. Seryoso yun. Nabasa ko sa isang article, pakawalan daw si Kibuloy para daw matigil daw yung lindol. Ang isip-isip, ba't kailangan pakawalan? Di gawin niya sa loob ng kulungan. Ba't kailangan kapawa? Hindi ba gumagana ang power niya sa loob ng kulungan? Shoutout Sir Anywhere TV. Sir Malicious Mollusk. Hello. Ma'am Oliva Medina. Hello. Sabi gano'n ni Saiga Furinji, yung pusa kung may nakikita, nagre-react na yung pusa. Peke yan. Ma'am Sherilyn, hello. Ma'am May Malagay niya. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones, hello po. Ma'am Sherilyn, shout out. Galit na si Ma'am Sherilyn. Sir Momong, hello. Sir Martsan, hello. Ma'am Peri Aba. Ma'am Sentinel or Sir Sentinel. Ma'am Eva Santos. Joban Gamyaw, hello. Sir GC719. Shout out Myron Lingat, hello po. Sir Rene, Ma'am ba to o Sir? Rene Ann. Ma'am Rene Ann. Ninya Aliviado. Sulat nyo na lang yung name nyo para nahihirapan kasi ako dito sa tags eh.
Ma'am Katrina Love, hello po. Sir GC719. So, proceed tayo dito, no, yung na content ng KMJS kagabi. So, ano ba yung na content ng KMJS kagabi? Ito. Ayusin ko lang ha, baka makopyright tayo ng KMJS eh. Play natin. Back. Nakiangkas daw ng multo. Sa Negros Occidental na kinatatakutan ng mga rider. Lalo pa nung nahuli kam ang di umano nakiangkas na multo. Mahilig mag-selfie si Nika. Wait lang ha, medyo ano eh. Ba't tayo mag full screen ng maayos? Full screen na maayos, umayos ka, yan. Mahilig daw mag-selfie si ate. Pero hindi raw siya makangiti nung nakita ang isa sa kanilang mga selfie. Habang binabaybay ang madilim na tulay na ito sa kanilang bayan ng Candoni sa Negros Occidental. Hindi lang kasi siya ang nalitratuhang nakaangkas sa motor. Meron pang tila sumama. So ito yon. Wait lang ha, ito muna titingnan natin. I-zoom out ko lang ha. At pag-aralan natin kung ano talaga. Kung talagang may multo talaga na umangkas. 'Di ba? Ako, kung titingnan ko itong picture, hindi naman fake ito. Hindi naman fake yung picture. Nakita naman natin na consistent naman. Kasi hindi naman, ang unang sasabihin yan, edited ba? Hindi. Hindi yan edited. Totoo. Kaya lang, ito ay totoong tao din ito. Kasi kung makikita nyo mga men, tingnan natin yung mga previous na pictures nila, no? Shock talaga. Tama ha? Yung mga previous pictures nila, diba? Ano napapansin nyo? Okay yung framing, diba? Hindi lang kasi siya ang Diba? Okay na okay yung framing, nasa gitna sila. Nung dumating sa may multo, angkas sa motor. Meron pang tila pinopost-post ko, baka makopyright tayo eh. sumama. So, ito, may sumama daw. Dito, hindi na ako naniniwala na multo ito kasi yung framing nila talagang may space para dito eh. Kasi kung just imagine kung wala ito, out of frame yung ano eh, yung sila eh. Talagang sinadya nila na magkaroon ng frame para maisama itong isa. Feeling ko ano yan, nakasalubong nila sa daan yan, nakaibigan nila na inangkas yan or kung sino man yan. 'Di ba? Yun ang unang theory ko. Tingnan natin yung progress ng istorya. Baka naman mai-justify nila na yan ay multo. Shock talaga. Bakit ganon? 3 kami, dalawa lang kami. Titigang maigi ang litrato. Sino ang naki-joyride sa magpinsan? Ang selfie, kuha raw ni Nika habang binabaybay nila ni Lynette ang kahabaan ng Haba Bridge. Si Lynette, inutusan na maghatid ng pensyon sa kanyang lola. Nasama niya ako. Ako nag-drive, tapos si Nika ang nakaangkas. Selfie tayo, nag-selfie ako para Hoy, wala kayo helmet ha? May LTO kayo. Nagpa-KMJS pa kayo ha. sana. At laking gulat nila sa lumabas sa litrato. May nakita kong 3 kami. Na-shock talaga ako na ganon. Dalawa lang kami. At may hinala sila kung sino ang misteryosong photobomber. Ang kaibigan nilang si Jasmine na pumanaw na.
Akala ko kasi siya yun eh. Ay, parang kapatid ko na rin yun. Ba't akala mo siya? Ito, mukhang layo naman na itsura. Bigan nilang si Just So, yan ang itsura, no? seryosong photo bomber. Ang Well, pwede, no? Kamukha nga rin naman. Kaya lang, sila kung sino ang misteryosong photo bomber. kaya lang, ano kulang yung detail kasi netong picture. Nasaan na? Ba't nawala? Kulang kasi yung detail ng picture. Now, dahil kulang ang detail niyan, yung utak natin kasi, pwedeng punuan yan pag pinakita mo ng isang picture Ang kaibigan nila Di ba? Pwede nang, yung nakita natin na to, pwede nang ipuno yan ang isip natin. Nagagalit ba kayo sa akin? si Jasmine na pumanaw na. Akala ko kasi siya yun eh. Ay, parang kapatid ko na rin yun. Si Jasmine nagkasakit at namatay taong 2023. Oo. Kuno may TB siya. Tapos Naku-cure ang TB Sayang naman. Kaya kayo, ang isa sa signs and symptoms ng tuberculosis, nilalagnat yan pag gabi Tapos, yung ubo may dugo. Pag umuubo kayo, tapos tinignan nyo yung, gumamit kayong panyo, no? Yung hindi gumagaling yung ubo nyo. Curable yan Di ba? Nung unang panahon, deadly ang tuberculosis. Marami namamatay talaga dyan. Pero ngayon naku-cure na yan Sayang naman. Ano yung napabayaan nila? ginaabot siya, nagasakit-sakit, may ayuyat yan. Nga nang iyat yan daw may agi, balakat, Parang may... tuslok-tuslok. Naitingin niyo si Jasmine nga yung kumaka. Siya nga ba? Pwede, no? Kasi ang nagpupuno kasi ng detail nitong ano ni ate, isip na natin yung mind natin Pero parang iba Iba Kung iaano mo yung brightness, iba oh. Iba. Iba Well, pero inaaway din ako ng utak ko, nakamukha nga naman. Kasi meron na tayong yung confirmation bias kasi hindi natin maaalis yun sa isip natin Naghahanap tayo ng kamukha. So magiging kamukha nga yan. Lalo na pag hindi detalyado yung picture. Siya gitna niya. Ayaw nga daw galigos-ligwis, sa sunya ibok, laba, ayabok nga daw gapamu-amo na. Yung mukha niya na parang ano sabi? Yung mukha niya na parang matulis, yung buhok niya na mahaba daw. Galigos-ligwis, sa sunya ibok, laba, ayabok nga daw gapamu-amo na. Kundo nagpang ano nga akong balahibo. Tumayo balahibo ko. Naramdaman ko talaga na yun ang anak ko. Ay, kung bata ko, siya gini mo. Gusto niya guro pangamuyuan. Gusto niya siguro pagdasal siya. O confirmation bias na naman. Sa napulot ni nanay yung gusto ng multo. Inisip niya lang yun Kaya kay 2 years na ako na hindi dumadalaw sa puntod niya. Kasi busy din sa pag-aaral. Wala nang time. Ngunit ang mga nakatira malapit sa tulay, duda sa hinala ng magpinsan. Ang kaluluwa raw kasi na nagpaparamdam at nagpapakita sa tulay, di umano mahigit 1 dekada na sa kanilang nanggagambala. Isa sa madalas daw nitong pagpakitaan ang nagbabantay sa tindahan malapit sa tulay na si Elisa. 3 araw itong nagpakita sa kanya. Alas 8 ng gabi nung undas, may nagtirik ng kandila dito siya. Oy, guess kami sa Cool Pals Yung teaser ng Cool Pals ano ko sa baba. Ipipin ko. Ayun ko, baka makalimutan ko. Paalala nyo na lang sa akin kung makalimutan ko. Alam niyo yung Cool Pals? Yung podcast ng mga komedyante. I-guess kami dalawa ni Sir Ed. Well,
nahatak lang naman ako ni Sir Ed. Si Sir Ed yung main star doon, hindi ako. Kita na nakatayo, nakatingin siya sa ilalim ng tulay. Namatay yung kandila. Nawala din siya. Nung pangalawa ko siyang nakita, noong February, mga alas 8 ng gabi. Ano nangyari doon sa kandila? Wait lang, I wasn't paying attention. Sa madalas daw nitong pagpakitaan, ang nagbabantay sa tindahan malapit sa tulay na si Elisa. 3 beses na raw itong nagpakita sa kanya. Alas 8 ng gabi nung undas, may nagtirik ng kandila dito. Dito ko siya nakita na nakatayo, nakatingin siya sa ilalim ng tulay. Namatay yung kandila. Nawala din siya. Nung pangalawa ko siyang nakita, noong February, mga alas 8 ng gabi. Umiiyak. Wala puro kwento na lang ito eh. Parang tinatawag niya ako. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya. Diba? Confirmation bias na naman. Tandaan nyo, pag ang confirmation bias, pag ang isang bagay ay isang confirmation bias, ikaw yung nag-iisip ng dahilan eh. Ikaw yung nag-iisip ng sagot na hindi naman official. Diba? Lahat tayo meron yan. Kahit ako meron ako yan. Yung pagsasabi na halimbawa, nag-go hunting, baka siguro hindi siya matahimik, baka siguro hindi niya mahanap yung pumatay sa kanya. 'Di ba yung mga ganon? Baka siguro gusto niyang ipagdasal natin siya. Mga confirmation bias yun. Kasi hindi naman yun yung official na dahilan kung bakit nagmumulto ang multo eh. 'Di ba? Tayo lang ang nag-isip nun. Nung baka siguro ganito, baka siguro ganyan. Diba? Paano mo nalaman na gusto, let's say sinabi mo, baka siguro gusto niya na ipagdasal siya. Saan mo napulot yun? Inimagine mo lang yun eh. Hindi naman sinabi ng multo sa'yo yun eh. Sinabi ba ng multo sa'yo yun? Hindi naman, di ba? Maliban na lang kung sinabi mo na na tatanggapin ko, no? Kahit na napanaginipan ko kasi sinabi niya sa akin, ipagdasal daw siya eh. Yun kahit papaano, pwede pa. Pero yung sasabihin mong baka siguro, confirmation bias yun. Talaga. Inuulit ko ha, lahat tayo may ganyan kahit ako. Kasi may bobo na naman magsasabi dyan na, pag ikaw bungo, totoo, pag yung iba confirmation bias, parang patawa-tawa ka pa. Kahit ako rin po, nagaganyan din ako. Normal sa tao yan. Lalo na pag wala kang mahanap na sagot, hahanapan mo ng sagot yun eh. 'Di ba? For example, ganito, no? May nakita kang kuting. Ito, madalas ako makakita ng ganito, kaya dami ko na ng pusa eh. May nakita kang kuting na nasa box. No? Ngayon, mag-iisip ka ng dahilan, bakit niligaw itong kuting? Siguro hindi na kayang pakainin ito ng may-ari. 'Di ba? Yun, isa rin yung sa confirmation bias. 'Di ba? Pero hindi naman yun ang dahilan eh. Malay mo yung kuting na yun ay pwedeng napulot niya rin lang kung saan at doon niya lang nilagay sa pwesto kung saan mo nakita. Hindi dahil hindi niya kayang pakainin. Minove lang doon yung kuting. 'Di ba? Or halimbawa, may nakita kang nagsusuntukan. Sabi ko, baka siguro yan, nag-away sa traffic, road rage siguro yan. 'Di ba? Ang totoong dahilan pala ay may utang pala yung isa na hindi binayaran. 'Di ba? Tayo kasing gumagawa sa isip natin ng reason. Para, kasi yung katanungan kasi na yan, sometimes pag may mga bagay tayo na encounter, tapos wala tayong sagot, automatic sa atin mag-isip eh. Kung ano yung reason. Diba? Kailangan magkaroon ng dahilan kung ba't nangyayari ang isang bagay. Sa kalagitnaan ng interview ng aming team kay Elisa,
Tama na po. Nagulat sila nang si Elisa Tapos na to mamaya. may parang kinakausap na hindi naman nila nakikita. Malapit na lang po. Huwag kayong mag-alala. Sino kausap mo ate? Ano sinasabi niya sa'yo? Nandun sa ilalim talaga. Kinikalabutan talaga. Ba't nasa ilalim yung ano, nahiya yung white lady dyan sa tulay at pumunta sa ilalim? Sa ilalim po siya. Nakatingin dito. Andun siya. Oh. Nakatayo. Nakaputi. Mahaba yung buhok. Sa totoo lang po, nung dati hindi po talaga ako naniniwala. Pero ngayon, totoo po, naniniwala po talaga ako. Ang mga pagpaparamdam nagsimula Pwede kasi natakot lang si ate. Sabay ganun eh, no? Pwede na kasi pinag-uusapan nila multo eh. Pwede. Di ba? Confirmation bias ko. Well, yung sa akin, theory yun. Di ba? Kung mag-explain man ako, mas malapit sa katotohanan yun kaysa sabihin agad na kababalaghan yun nangyayari. raw noong may nangyari ritong aksidente taong 2014. Binabaybay raw ang tulay ng magkapatid 2014, no? Just imagine. Isang decade na pala yun. Magwa 1 decade na. Ang bilis ng panahon, no? Elementary pa ako noon eh, noong 2014. na Mary at Rene, hindi nila mga tunay na pangalan nung ang kanilang motor na aksidente sa tulay. Si Rene nagtamo ng sugat at pinutulan pa ng binti. Pero ang kapatid niyang si Mary na isang nursing student, Oo. dead on the spot. Kaya mag-iingat talaga eh, no? Isa sa mga nag-alay ng dasal sa tulay, si Father Jude. Ako yung nanguha na natira ng mga skull doon ng naaksidente. Mula noon, tila nagkasunod-sunod na raw ang nangyaring sakuna sa Wait. Di ba pinagdasal ni Father? sa mga nag-alay ng dasal sa tulay, si Father Jude. Ako yung nanguha na natira ng mga skull doon ng naaksidente. Mula noon, Eh, bakit may nagparamdam pa rin after pagdasal ni Father? nagkasunod-sunod na raw ang nangyaring sakuna sa lugar. Hindi naman nga napatay nga lalaki, estudyante, bungguanay silang isaya diri naglabog nga buhi ya. Mas lalo raw lumakas ang kanilang kutob na ang hindi di umano matahimik na kaluluwa sa tulay ang naaksidenteng nursing student doon na si Mary. Lalo't malaki raw ang pagkakahawig nito sa Diba? babaeng nakuha May isang kahawig pa. ng Kasi nga hindi kumpleto yung detalye nito eh. Tayo ang bubuo ng picture niyan sa isip natin. nakikas kina Nika at Lynette. Nang nakita ko yung picture na yon, I cannot deny na Ayun oh, ang layo-layo nung itsura nito medyo pango eh. 'Di ba? Pina-enhance nila oh. Hindi alayo ng itsura nun dito doon sa namatay. Nasa itsura ng namatay? Ayan oh, ang layo nito. Kung ano ga pa maamo na o. Kung doon nagpang ano nga akong balaybo. Tapos Ayan oh, layo-layo niya no. Sabi sa inyo eh. ayaw nga daw galigos-ligwi. O pag ang layo niya, 'di ba? Oh. that's my personal opinion po. Ang larawan ni Mary, ipinakita ng aming team kina Nika at Lynette. Siya talaga yung nasa picture. My God. Kamukha nga niya. Kamukha yung naaksidente dito kesa sa aming best friend. Parang Kisa sa aming best friend. Sabi sa inyo may confirmation bias yang eh. linaw ang misteryo sa tulay ng haba. Hinanap ng aming team ang pamilya ni Mary. Naniniwala kaya sila na kaluluwa ni Mary ang nagpaparamdam sa tulay? Kasama sina Nika, Lynette at Elisa, pinuntahan din ng isang faith healer ang lugar. Busy kasi si Sir Ed eh. Kaya iba yung
Dapat akong pinatawag. Pagka akong pinatawag yan, confirmation bias agad yan. Galit siguro sa akin yung mga tao dyan. No? Lihim kaya sa tulay ang kanilang madidiskubre. Dito sila sa kahoy nakatira. Every year, kailangan may mamamatayan. Diyan sa kabila. Every year, kailangan may mamatay. Ilang taon na yan, kuya? Diyos ko naman. Tayo, umiiyak. Parang kasing edad nitong dalawa. Oh. Makiangkas sa pagbaybay sa kasagutan. Sa Forward natin, forward. kasi ngayong ang may-ari ng bigasan na si Lian Forward. na si Mary, tinunto ng aming team ang kanyang pamilya. Pero tumanggi silang magpa-interview sa camera. Gayunman, nanindigan silang hindi nito kamukha ang Diba? babaeng nakiselfie di umano kina Nika at Lineth. Confirmation bias. Samantala, sa pag-asang makausap ang di umano hindi matahimik na kaluluwa, sina Nika, Lineth at Elisa binalikan ng tulay kasama ang faith healer na si Brother Junel. Pwede man kung may mag-volunteer na hawakan kong kamay niya, tapos sa kanya ko mismo ipaparamdam, pwede man yun. Pagpaparamdam lang siya. Bukas ako ngayon ng third eye ko. Naramdaman ka? Hindi dapat pagka, di mo dapat sinasabi may naramdaman ka. Nagsasuggest ka ng dapat nilang maramdaman eh. Naramdaman ka? Ganyan din ako kay Sir Ed eh. Siguro gigil na gigil sa akin si Sir Ed deep inside. Hindi niya lang ako Ay, ang saya. Pagkasama niyo kami ni Sir Ed, di ba? Ang saya pag nag-go something. Tapos babara-bara. Kaya akala nyo kasi sakay lang ako ng sakay eh. Maraming ginagawa behind the scenes. Yun na nga lang yung sinubukan namin yung niya yung dowsing rod eh. Naku, sumuka na. Kapre yata yan. Di ba dapat ang masusuka, kuya, yung inaano mo? Ba't ikaw yung nasusuka? Marami nakakasidente dyan. Mostly sa mga motor. Ano mo lang yun eh. Siyempre, taga dyan ka. Na cold reading mo lang yun eh. Every year, kailangan may mamamatayan. Diyan sa kabila. Nakatayo, umiiyak. Parang kasing edad nitong dalawa. Oh. At bakit ka nagpapakita sa akin? Yung umiiyak. Yung umiiyak na babae. Naku! Sumuka na si kuya. Bleh! Lumalaban. Hindi kaya. Bigat, sir. Ayon sa faith healer na si Brother Junel, ang nahagip Junel. ni Nika at Lineth Kasi dalawa man kanina ang nagsagot nung tinawag ko na yung kung sinong umangkas, dalawa man ang pumunta. Kaso, yung uli siguro yung nakuha na picture kaibigan nyo. Punta pa lang kayo dito, may umangkas sa inyo. Kaso Kaibigan siguro, na uli. nakita ng kaibigan nyo na parang Wait. Sige, granting, no? Granting, let's say kaibigan nila, no? Tanggapin natin saglit lang. Bakit dyan sa part na yan magmumulto yon? Wala naman siyang kinalaman dyan. Namatay sa tuberculosis yung kaibigan nyo eh. Bakit dyan siya sa tulay magmumulto? Pwede naman halimbawa, sa school nyo, di ba? Siyempre magkaklase kayo, bigla na nagparamdam sa school nyo, pwede pa eh. Or kahit sa bahay nyo, kasi siguro pumupunta yung kaibigan nyo sa inyo no nabubuhay pa. Di ba? Pero just sa tulay, biglang umangkas. That is bullshit. Well, kung ma-justify nyo naman sa comment section, no?
sige, open naman ako sa explanation eh. Pero bakit dyan pa sa mismong tulay yun? Diba? Gaganon kayo, mag-aksidente ba o baka napagtripan din kayo sa daan, kaya sumingit sa inyo. Yun lang yung siguro nakita sa Confirmation bias yan, siguro. Diba? Kung si Jasmine yun, pasensya kasi hindi na kami dumadalaw sa puntod mo. Salamat dahil tinulungan mo kaming mapalayo sa disgrasya. Kung i-check nyo po Yan, yung expert. color banding or transition po nung light to shadow, merong orange tint na nag-exist po dun sa dalawang tao na nasa harapan. AI? So, do you suggest edited ito? Sabagay, pwede sa AI, ano? Try nga tayo. Nung sinasabi nilang multo. Pero yung orange tint po na yun, hindi siya nag-exist dun sa pangatlong tao. Dun sa highlights ng mata ng pangatlong tao na hindi nag-a-align dun po dun sa motion ng buong larawan. Tingin ko po edited. Hindi naman kayo namin pinipilit na Pero ano eh, hindi, let's say, sabi ng expert daw edited. Ayokong questionin yung expert siya eh. Pero, iisipin natin yung logic nung sinabi nung nag-e-edit, ano. Sige, malay mo, expert yun eh. Pero, sa tingin mo ba itong mga bata to capable mag-edit? Isa rin yung sa titingnan nyo eh. Kung capable ba mag-edit ito, okay sana. Sige, siguro ibig sabihin ni Kuya, edited through AI, pwede. Kasi pwede na mag-edit ngayon eh. Try nga natin. Mag-e-edit ako ngayon na kunyari may sisilip sa likod ko sa Gemini. So, palalabasin natin sumisilip si Donsky sa likod ko. So, ito yung picture ni Donsky. Sisilip dito sa picture ko sa likod. Tingnan natin ang ilalabas ng AI. Kasi pwede yun eh. Yan. Pwede. 'Di ba? Pwedeng ganyan. Hindi mo halatang edited nga naman na sumilip si Donsky sa likod ko. Andun siya sa likod dito sa may ano. 'Di ba? Pwedeng AI. Pwede kahit hindi talented yung nag-e-edit, kung marunong silang gumamit ng AI. Pwede nga naman. Plausible. No? Yun ang pinaka ano. Well, asa na ba tayo? Pagpatuloy natin. Nakalimutan ko na may AI na pala eh. Motion ng buong larawan. Tingin ko po edited. hindi naman kayo namin pinipilit na maniwala sa amin. Nagsasabi lang kami ng totoo. Hindi talaga edited yun. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. As we Palagi po tayong kumapit sa Panginoon kasi po siya yung may alam, tsaka siya yung daan natin. Kung hindi makasubong kay, abi magpuhuay na. Dahil, palangga, naging kaya. Marami sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Anyway, 'di ba? Pati yung ano eh, yung paglabas ng mga AI mahirap na rin eh, no? Sa mga videos pa nga lang eh. Mahirap na rin mag-debunk ngayon. Lalo na kung magaling gumawa ng prompt. Anyway. Pero kung akong tatanong nyo, verdict ko dito, hindi talaga eh. Hindi siya totoo. Kasi sa framing pa nga lang, yun lang kinakapitan ko yung framing. Totoong ano siya, ako, with all due respect dun sa graphic artist, I disagree dun. Doon sa sinabi niya edited. Feeling ko totoong picture to na pinicturean niya talaga. Medyo malabo yung analysis ni kasi ako graphic artist din ako eh. Hindi nga lang ako updated ngayon pero feeling ko totoo yun. Minatch ko kasi sa capabilities na itong dalawa eh. Tingin ko kahit AI din hindi magi-struggle pa rin sila eh. Well, opinion ko yun pero kung maniniwala kayong totoo yan, di go ahead. Kalayaan niyo po yun. Yan lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.